shoulder ko po ito. Ano po, parang naglalak po siya. Pero may dislocate po to na ito. Kailan? Ano na po, parang mga before pandemic. Pero Before pandemic. sobrang tagal na po niya yung na ano. Pero ano pa rin po siya, parang lumalagotok lahat. Kaso lang nitong risk nilang po na mga 2 weeks ago lang po. Na ano ko siya na itukod ko siya ng mali. Bumaba po ulit siya. So yung pagbaba ko po na yun, hindi mo makagalaw. Tapos parang kusa lang po siyang bumalik. Yung bumalik po, lagi na siyang nakano. Tapos parang hindi ko na po masyadong, ayun po. Wala sa timing. Opo, parang, Wala sa timing. parang kumaano siya. Wala sa timing. Ngayon ito, lalagyan mo to ng brace, idol. Wala sa timing. Lalagyan mo, bumili ka ng muscle tape. Alam mo yung muscle tape? Yung kulay, yung ginagamit ng basketball player, nakikita mo kulay pink, red, black, blue. Para po siyang, Parang tape. okay. Muscle tape ang tawag doon. Parang disposable po siya. Oo, pag tinanggal mo, okay, madali lang tong kaso mo, ibabalance lang natin. Relax lang. Relax lang. Okay, tapa. Tapos yan, i-push up mo yan para lumakas yung deltoid mo. Kung numipis yung deltoid mo, idol eh. Shit mo yan. Para sumigip siya ulit, para mag-muscle tong deltoid mo. Itong kanan mo medyo numipis kumpara dito. Mas maganda yung build ng kaliwa mo. Huwag mo muna ipupuwersa na, idol. Maluwag na yung mga ligaments mo. Pag nagkaroon na kayo ng mga dislocation before, medyo pakaingatan nyo. Kailangan niya makarecover muna yung mga muscle niyan, tendon, ligaments. Okay, massage mo si sir. Ibig sabihin nun, na-hyperextend na yung mga tendons mo dati at ligaments, lumuwag. Hindi na siya intact 100%. Kaya yung nararamdaman nyo, yung mga konting pagpilipilipit nyo, may mga binubuhat kayo, para siyang nadidislocate ulit. Pero hindi siya talagang totaling malayong dislocation. Gumagalaw ng wala sa timing yung tinatawag nating head humerus. Maaaring nagkaroon ka ng slough tear before. Ano yung slough tear? I-research mo, parang mga punit yun sa loob sa ano. Numipis yung mga glenoid mo dun sa loob. Glenoid labrum. Upo ka, sir. Yakapin mo si bossing. Diyan ka lang. Yan. Sige, baba mo na. Yan. Pinihit ko lang kasi yun ang tamang. Kahit na-dislocate yan, kahit tanggal pa to diyan, kaya natin ibalik yan. Pinipihit ko lang yan ng paloob. Tapos, pag nakabili ka na nun, idol, sana immediate, ha? Maka-order ka nun. Ang gagawin mo, pag nakabili ka nun, pag ganito, kung may tropa ka yan, katulad si ma'am, kasama mo siya, di ba? Ipatong mo sa ipatong mo sa balikat niya. Yan to, mama. Ikaw magkabit. Isa, dalawa, nakakross. Tapos yung pagitna. Ngayon, ang kalalag, di ba? Yan. Ang kalalabasan yan, pag binaba mo, di ba mas maganda, parang protected? Parang may Yan. Para nakapigil. Kasi, nanggaling na siya sa dislocated before. Na-dislocate na siya. Ngayon, syempre, yung mga muscle natin, mga ligaments at tendons, para siyang nag-loose na hindi na siya 100% intact.
Kasi naranasan niya yung dislocation before. Ngayon, yung may mga portion tayo na, siyempre, lahat ng bagay na ginagawa natin, anong pinangaabot natin? Anong ginagamit natin? Kamay. Hindi tayo pwedeng pang-abot mo. Pangkain natin, kamay. Maglalaba tayo, maghihiwa tayo ng kung ano-ano, kamay. So, mga bagay-bagay na ginagawa natin, lahat dadaan sa kamay. Kung nagkaroon ka ng dislocation before, very easy to twist na yan yung head humerus mo. Parang ang bilis na niyang makaramdam ng parang nadidislocate siya. May move ka ng ganun. Kasi meron pa tayong part sa loob na tinatawag ng mga glenoid labrum. Nagkakaroon ng tinatawag yun ng slough tear. Ngayon, anong sagot doon pag nagkaroon ka ng slough tear? Palagi mo lang siya papitik lang. Kasi ito yung head humerus. Ito yung loob na nandyan yung glenoid cavity. Kusa yung bumababa ng konti. Ngayon may maiipit dito yung slough tear. Parang feeling mo na-dislocate ka pero hindi siya na-dislocate. Okay? Ngayon, iaangat mo lang yun. So, makakaano na naman yun. Ngayon, isa to sa mga technique para, cross, tapos isa pang pagang sa gitna, para pag ibinaba mo yan, ang ganda ng pakiramdam, kahit galaw-galaw mo ng ganun-ganun yan, hindi ka masasaktan. Okay? Yun na yung pinakasit. Makikita mo yun yung, di ba nakikita mo mga player? May nakalagay silang ganun, parang hindi, siyempre, nangyayari na pipilipid. Minsan, bitira o kaya paghagis ng bola, naaawat. Nangyayari yun. Mga basketball player. Pati dito, madidepensahan yung mga... Tapos, pag meron kayong ganito, kahit pa paano mag-push up kayo. Kahit mga 5 piraso lang isang araw. Gaganda na yung chest nyo, gaganda pa yung deltoid nyo. Okay? Tignan mo, push up ka. Kahit sa mga dito, idol, tayo ka. Kahit sa mga lang, sa mga, di ba, kama, kahit ganyan. Safe yan kasi pataas yung subo-subo ka mo kung nasasaktan ka. Tingnan, push up ka kahit 5 piraso. Parang kaya naman. Sige. 1, 2, ganyan lang, naka-elevate ka. Yan, kasi, okay na yan, idol. Kasi patulak yan paloob. Okay lang po kahit sa yung... Mas mahirap pa yan, magsimula ka muna sa konting muna. Ha? Tingnan mo yan, galaw-galaw yung Okay lang po ba yung normal lang po ba yung parang Umiiskag-iskag yung parang... gumagano? Basta walang pain, okay lang yun. Kaya nga, ang gagawin mong develop yan, yung mga clicking-clicking, walang problema yan, basta walang pain. Pero pag yan, ginanon mo, ayan master, sakit Hindi po pwede yan. Pero yung tumutunog-tunog, nagiging pangkaraniwan yan. Kasi nga, hindi tayo naglalakad ng ganyan, Kahit sa pag-walking, kahit wala pang ginagawa, nag-i-scratch siya, nag-create ngayon ng tinatawag na friction. So, yung ibang part, napupudpod, yung ibang part naman, kumakapal. Kaya nagkakaroon tayo ng mga... So, ang gagawin doon, magme-maintenance ka ng ganito ka, uso ganito. Gagantuin mo siya, Hindi naman masakit to Huwag mong labanan. Ganyan lang. I-maintain mo siya ng iangat. Kasi, yun nga yung sinasabi kong slough tear. Yun ang diagnose ko rito, kumbaga. Yun ang nakikita kong nangyari sa'yo. Okay? Pero yan, okay naman. Kahit i-ano mo yan. Yun nga, lagyan mo lang to ng pansamantagal para mas komportable ka kumilos. Diba? Pag nakaganyan, tingnan mo. Baba mo. Anong pakiramdam pag may kapit-kapit? Mas banayad, di ba? Okay? Paano po yung sir, paano pa mga ilang weeks po? Bago, Hanggang maubos mo yun. Package kasi yun Hindi, yung recovery ko po na after po nito, pwede po ba akong halimbawa, after a week, pwede po ako maglaro ng basketball, gano'n. Pwede, maglagay ka nun. Maglagay lang po ako ng gano'n. Ngayon, di ba, under-recover ka. Sinasabi ko, after a week. Tama yun, pwede. I-try mo na. Pero, nakakabit yung Lagi na. Okay? Tapos, i-maintain mo muna day by day. Para mag-build din ng muscle. Correct. Para mas maging strong. Kasi, yun nga, base sa naging karanasan mo yan Kumbaga, na-dislocate ka before. Hindi na yun magiging 100% intact. Na-hyperextend na Possible na lumuwang yung pyesa sa loob. Okay? Sir? Thank you so much.